Yay! Good morning, church! Kayo po ba ay blessed? Amen? Gaya ko? Pwede bang sabihin natin sa ating mga sarili, I'm so blessed today. Amen. Hindi na kayo blessed, you are so blessed today. Amen? Because of what Jesus has done on the cross. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa isang napakagandang pagkakataon na tayo po'y pinagsama-sama. Come on, church, palakpakan po natin ang Panginoon. At maraming salamat din sa atin pong praise and worship team na talaga namang tayo po ay nilid sa isang napakagandang papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Salamat, Kuya Albert, for leading us in worship at salamat din sa ating praise and worship band. At maraming salamat din sa ating media dahil kung wala po sila, hindi po tayo magkakasabay-sabay sa pag-awit sa Panginoon. Ngayon pong umagang ito. And salamat po for joining us. This is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Nako, kayo po ay talaga namang pinagpala. Hindi dahil sa kayo po ay nanunood lang, kundi tayo po ay sama-sama dito po sa tahanan ng Diyos. Because it's so good to be in the house of the Lord. Amen. Are you excited to be in the house of the Lord? Amen. Ako talaga, after every Sunday, sabi ko nga sa GC natin ay excited na ako ulit na mag-Sunday. Kasi excited po ako makita po kayo. It's true. Wala pong bola yun, ha? Walang kaduda-duda. Yeah. Kaya po, kung kayo po ikagaya ko excited today, pwede bang batiin nyo ang mga katabi ninyo ng good morning, blessed morning. Tingnan nyo po yung mga katabi ninyo. Ganyan din po sa mga kaibigan natin online. Kung meron kayong katabi dyan, batiin nyo, sabihin nyo, good morning. Actually, it's not just good, but a blessed morning. Amen. At tayo po, we're coming to you live bilang patunay that we are coming to you live mula po dito sa aming church. It's 31 minutes after 10. Ngayon po ay third Sunday sa first month of 2024. Hindi niyo ba namamalayan ang bilis ng panahon? 11 months na lang, Pasko na naman. And of course, gusto nating batiin ng happy birthday si Nanay Ophel. Ayan. Happy birthday! Happy birthday to you! At sa mga nag-celebrate din ng kanilang birthdays, kami po ay nakikigalak po sa inyo. At sa mga kaibigan nating first-timer din pong nakadalo sa atin online, we welcome you and actually gusto namin kayo makasama pa on-site. So sa mga nagtatanong, tayo po ay located sa number 14 o unit 114, I should say. Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan. So kung kayo po ay naghahanap ng church, hinahanap din po namin kayo because we want you to be with us every Sunday. At hindi lang every Sunday kasi magkakaroon pa tayong mga gawain every, siguro weekdays, hanap tayo ng araw pa para magka-fellowship. Amen? So church, excited na ba kayo sa salita ng Panginoon para sa atin today? Yes. Talaga? Amen. Sige po, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Aming Diyos, minsan pa maraming salamat po dahil kami po ay pinagtipon-tipon mo. Pinagsama-sama mo kasama na aming mga online viewers para pagsaluhan ang yaman ng iyong salita. Lord, use me as your mouthpiece. Mailahad at maipahayag ko po ng malinaw ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Nang sa gayon, ay patuloy po kaming mamangha at mapalaya ang aming isipan sa yaman ng iyong biyaya. At maitaas po namin ang iyong bugtong na anak na si Kristo at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, excited ako today, of course, every Sunday, because alam ko pong napaka-espesyal po ng mensahe natin dahil espesyal po ang mga anak ng Diyos na kagaya mo. So sabihin mo sa katabi mo, espesyal ka. Amen. Yun, di ba? Kayo po ay espesyal talaga mga nilalang. Amen. Kayo po ay minamahal ng Diyos. Alam niyo po ba, ang sikreto ni David, kung bakit po niya naipanalo at nagtagumpay po siya sa laban niya kay Goliath? You know why?
Meron pong hidden message dito. Alam niyo po yung pangalan ni David kung ano ibig sabihin? Beloved. So kapag kayo po ay alam niyo minamahal kayo ng Diyos, ano man po mga higanting problema, kasi si Goliath po, it's a type of problema, di ba? So kung kayo po nahaharap sa anumang klase ng problema, the more po na alam niyo kayo ay David, beloved, minamahal ng Diyos. Kaya niyong patumbahin ang mga Goliath, mga problema na inyong buhay. Amen. Amen. Yun po ibig sabihin ng pangalan ni David. Kaya po mahalaga talaga na matibay sa ating isipan, matibay po sa ating kaluluwa. At pinapaniwalaan natin na hindi lang kayo basta anak ng Diyos, kayo po ay minamahal na anak ng Diyos. Nang minsan po, na ang ating Panginoong Jesus ay bautismohan sa Jordan River. Wala pa po siyang ginagawang himala dito. Meron pong bumabang kalapati at nagsalita po ang tinig mula sa langit. Of course, yun po ay tinig ng kanyang ama sa langit. Sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Wala pa pong ginagawang himala ang Panginoon. Pero ang sinabi po ng Diyos sa kanya, ng kanyang ama, this is, merong sense of ownership, This is my beloved Son, not just a son, but beloved Son, in whom I am well pleased. This is Matthew chapter 3. Pagdating po sa chapter 4, ito yung temptation ni Jesus. And He won the temptation against kanino? Kay Satan. Why? Because he believed. He is the beloved Son of God. Amen. Ganon din po tayo. Kaya mga kapatid na nanonood, wag po kayong nababahala, wag kayong nalulungkot. Of course, dumaraan po tayo sa mga pagsubok sa buhay na ito, but yung pong magandang mensahe sa atin ng Diyos, you are God's beloved Son. Kaya ano man po mga Goliath na dumadaan sa inyong mga buhay, nagtagumpay na po kayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nagtagumpay ka na. Dahil birthday mo pa. Oh. Si Nanay Ophel. Yan. Amen. And today, pag-uusapan po natin, of course, ito po ay sususugan natin yung mga pinag-usapan natin last Sunday. At naisin po natin na tayo po ay magtuloy-tuloy sa salita ng Panginoon. Amen? At dahil dito, ay gusto po natin i-welcome ating mga bisita. Mami, meron tayong mga bisita, please, yan. So, praise God. Thank you for coming. And today, gusto nating susugan yung ating, gaya ng sinabi ko kanina, yung ating mga pinag-usapan last Sunday. At ito po, ibahagi pa rin po nating theme for 2024 na, ano ba yung theme natin for 2024? Occupy till I come. Ito po ay galing sa Luke 19:13. Papapansin niyo po dito po sa Occupy till I come, Jesus is telling us na gawin po natin yung mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Now, habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, let's make worship a lifestyle. Amen. So gusto po ng Panginoon sa ating binamanampalataya, you have to be conscious na lahat po nating ginagawa ay yung ating bawat kilos ay pagkilos ng pagsamba sa Panginoon. So habang hinihintay natin ang Panginoon, tayo po ay sumasamba sa Kanya. Amen? Are you excited na muli po magbabalik ang Panginoon? Talaga? Parang hindi Ang ganda ng song kanina. Ang ganda nung song. Talagang buhay na babalikan mo ako kasi babalikan tayo ng Panginoon. Amen? Babalikan tayo ng Panginoon. So habang hinihintay natin ang muling pagbabalik niya, dapat po meron tayong engagement sa Panginoon. At sa gayon, magkaroon po ng katuparan na tayo po yung makipag-evangelize. Marami tayong mga kaluluwang mailapit sa paanan ng Panginoon. And at the same time, habang hinihintay natin ng Panginoon, nag-i-expand po ang ministry ng Diyos dito sa lupa. Amen. So once again, this is from Luke 19:13. Occupy till I come. At yung atin pong 3 G's of worship last Sunday. Ano po yung 3 G's natin? Gesture. Remember? You have to make time for Jesus, lalo ngayong panahon ito ng 2024. And then the second G is yung ating gifts, usually God-given gifts, para po tayo ay makaakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. And the third G is yung gems natin, or treasures, used for treasures, for the expansion of God's kingdom. Amen? So habang tayo po naghihintay, ito yung ginagawa natin. This is our worship unto God.
And today po, pag-usapan natin, ipagpapatuloy po natin ating ang masayang huntahan pong ito dahil alam ko meron pong gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na pagyamanin po natin yung pagbibigay ng pagsamba sa atin by giving God honor. Remember last Sunday, pinag-usapan natin din yung difference ng obedience sa honor. Remember? Now, ano po yung ibig sabihin nito? Yung difference po ng obedience sa honor. Yung pong obedience, ikaw ay sumusunod dahil may kautusan. Pero yung honor, kahit po walang inuutos sa'yo, gumagawa ka na mabuti para sa Diyos at napapagpala mo yung mga tao sa paligid mo. Amen. It's a picture of the cross. Amen. So ngayon po, ipagpapatuloy natin ating mga pag-uusapan with a question. Ano ang sikreto? Sikreto nga eh. Ano ang sikreto sa paglilingkod sa Panginoon ng walang pagod, walang panghihinayang, at walang lungkot? So, 3 bagay po itong ating sasagutin. Ano yung sikreto? So, kayo po ba'y mahilig mag-unveil ng mga sikreto? Amen? Maganda rin po may mga marites sa church. Kasi tayo po'y gutom sa revelation. So, alamin natin. Kasi para hindi po kayo napapagod habang kayo po'y naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo nanghihinayang at hindi tayo nalulungkot, alamin natin ano yung sikreto at nahihahatid sa atin ng Panginoon. Amen. So, ang atin pong message for today is entitled, The Secret to Serving God with Gladness. Amen and amen. So, maganda po pag-uusapan natin yung difference ng, nandito pa rin tayo, no, bilang pagpapatuloy ng obedience sa honor o honoring God. Kasi I believe it's the highest form of worship. So muli po, ang obedience po, ikaw ay sumusunod dahil merong kautusan. At since tayo po ay wala na sa ilalim ng kautusan, tayo po mga nasa biyaya, hindi lang tayo basta sumusunod, tayo po ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. Kahit wala po siya ipinag-uutos, automatic po sa atin. Gusto natin bigyan siya ng papuri at kaluwalhatian. Dahil ayaw po natin napapahiya ang Diyos. Amen? Bilang mga mananampalataya. So, alamin natin yung sagot sa ano ba yung sikreto para kayo po ay naglilingkod sa Panginoon ng walang pagod, walang panghihinayang, at hindi po nalulungkot. Kaya po ang atin pong message for today, it's serving God with gladness. Ano yung sikreto po doon? At matatagpuan po natin ang sikretong ito sa mga kasaysayan o isang kasaysayan. Actually, 2 kwento po ito para masundan natin yung ating mga pag-uusapan in John chapter 12 verses 1 to 6. Now, basahin po natin ang mga talatang ito kung saan ay isa pong eksena po ito na sa pagitan ni Judas, sabihin nyo nga po Judas, huwag kayong titingin sa katabi ninyo. At saka si Maria. Bakit gano'n, no? Pag si Judas, laging negative, no? Si Judas Iscariot po ito, at saka si Maria. So, basahin na po natin yung kwentong ito. Let's begin with verse 1 in John chapter 12. 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany when Lazarus was, whom he had raised from the dead. So they gave a supper for him there. Martha was serving, and Lazarus was one of those reclining at the table with Jesus. Then Mary took a pound of very expensive perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. Hirap basahin. So dito po, makikita natin, yung kinuhang pabango ni Maria, it's very costly. Mamahalin. Mamaya po, malalaman natin bakit mamahalin po ito. And then, ang ginawa po niya sa pabango, ibinuhos niya sa paanan ng Panginoon. Hindi po niya ipinatak. Ibinuhos. Di ba kahit meron tayong mga pabango, meron akong pabango before, binibili ko lang dyan sa all day, mumurahin lang eh. Pero para makatipid ka, hindi mo binubuhos ang pabango. Ang ginagawa mo, pinapatak-patak mo lang or ini-spray mo lang. Pero dito po, once again, let's read. Then Mary took a pound of very expensive perfume. Take note hindi lang siya expensive, very expensive perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. So nangamoy po sa buong bahay. Bakit? Binuhos ba naman yung pabango? So naamoy po yung buong pabango sa buong bahay nila. But Judas Iscariot, one of his disciples, the one who was going to betray Jesus, said, "Why was this perfume not sold for 300 denarii and the money given to the poor?" Wow! Grabe.
Kabisado po ni Judas kung magkano yung halaga ng perfume. Verse 6, now he said this not because he cared about the poor, for he had never cared about them, but because he was a thief. And since he had the money box, serving as a treasury for the 12 disciples, he used to pilfer was what put into it. Alam niyo, nakita ko po dito ang biyaya ng Panginoon. And alam niyo po tayo, no? Binibigyan tayo talaga ng chance ng Panginoon because I believe His goodness will lead us to repentance. Dito po, si Judas, ginawa siyang treasurer ng Panginoon. Magnanakaw eh. Kayo po ba sa organisasyon ninyo, kukuha kayo ng isang treasurer na alam nyo na meron siyang husay sa pagdudukot? Nung ako po yung nag-aaral, hindi ako kinukuha ng treasurer. It's because siguro of my surname. Pero hindi ko naman ginagawa ayon, pero nag-iingat lang siguro yung aming school. Pero dito nakita yung biyaya ng Panginoon. Yung kahinaan ni Judas, doon siya pinapalakas because God is giving him chances, I believe. Pero dito, he was a thief, magnanakaw, and yet, bakit ginawa siyang treasurer ng Panginoon? I believe, binibigyan siya ng pagkakataon na makita niya ang goodness ng Panginoon na maghahatid sa kanya sa pagbabago ng isipan. Now dito, sa kabila po nito, akala mo concerned siya dun sa mga mahirap. Pero sa totoo lang, bilang treasurer, alam din, hindi po lingid sa isipan ng Panginoon na kumukupit din si Judas pag binasa natin sa may bandang ilalim ng talata. So, balikan natin itong kasaysayang ito. So, habang bumababa po si Maria, ay siguro nakita po ni Judas. Pag nagbabasa po ako ng Biblia, ini-imagine ko, nagkakaroon ako ng parang mind movie. So, tinitingnan ko, bumababa si Mary, dala-dala niya yung oil of spikenard. At nakikita siguro ni Judas. And then, ang tanong dito, bakit po kaya hinayang na hinayang si Judas sa ginawang pagbubuhos ng pabango ni Maria sa mga paa ng Panginoon? And take note, hindi lamang po niya binuhos yung pabango. Pinunasan pa niya ng kanyang mahabang buhok. So para punasan po yung paa ng Panginoon, I believe mahaba po yung buhok ng Panginoon. Mahaba yung buhok ni Maria. So grabe po yung pag-serve dito ni Maria. No? Now, aalamin natin, bakit humantong si Maria sa ganitong serbisyo sa Panginoon? Matindi yun. Meron na bang gumawa po sa inyo nito? Sa atin? Wala pa, di ba? Dito po ang ginawa ni Maria, ibinuhos, hindi po niya pinatakan ang paa ng Panginoon. Because ay ibinuhos po niya ito sa kanyang mga paa. Now, bakit po kaya, ayon sa verse 5, balikan po natin, why was this perfume not sold for 300 denarii and the money given to the poor? Bakit po hinayang na hinayang? Dahil, ayon po sa verse 5, alam ni Judas kung magkano yung perfume. Alam niyo po, ano po ang equivalent ng o yung equivalence, I should say, ng 300 denarii sa panahon natin. Sabi po ng mga theologians, ito ay nasa 300 days of tama ba? Or isang taon na pagtatrabaho. So, kunwari sa panahon natin, ang sweldo mo ay 5,000. Tulungan niyo po ako mathematics ito. So, 5,000 a month. So, sa loob ng 12 buwan, that's how much? 60,000 pesos. Kaya para sabi dito, it's a very expensive perfume. So nakita ni Judas, grabe mahal to, ba't binuhos sa paanan ng Panginoon? So napakamahal po ng pabangong ito. So isang taong sweldo po ito, pero sa mata po ni Maria, hindi po siya nang hinayang. Balikan po natin verse 3 tayo. Then, ng John chapter 12. Then Mary took a pound of very expensive perfume of the pure nard and she poured it on Jesus' feet. Hindi po niya pinatakan ang pangapaan ng Panginoon. Binuhusan niya. Tama po ba, mga kapatid? Poured. Binuhos niya. Pag poured, di ba, hindi ka nanghihinayang? Di ba, mga kapatid? So, saan nanggagaling si Maria? Ba't po niya nagawa po ito? Bakit po niya nagawang ibigay sa Panginoon, hindi lang ba sa ibigay, ibuhos, may kasamang paglilingkod? Saan siya nanggagaling? Anong hugot ni Maria? Kasi po yung bawat galaw natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung ating gestures sa Panginoon, merong hugot po ito eh. Kung bakit yung iba, di ba ako nung araw, naaalala ko, pag ako po yung nagpupuri sa Panginoon, dito na ako pumapalakpak eh. Di ba?
Kasi hindi ko pa siya masyadong kakilala. Mamaya po yan, the more po nakikilala natin ng Panginoon, umaakyat na yung palakpak mo, nandito na yan eh. Mamaya pumupunta na yan sa kamay. Di ba? Yun ang progression nun eh. So, ano yung hugot ni Maria? Bakit niya nagawa yung kanyang ginawa sa Panginoon? So, ito po, muli, balikan po natin yung question natin kanina. Ano ang sekreto sa paglilingkod? And in this case, ano yung sekreto ni Maria? Naaalamin po natin. Ano yung sekreto ni Maria sa paglilingkod sa Panginoon ng walang pagod, walang panghihinayang, at walang lungkot? Tingnan po natin. At tayo po ay magmarites kung ano ang hugot ni Maria. Anong kinalaman? Bakit nagawa po ito ni Maria na hindi po pangkaraniwan? Do you agree with me, hindi po ito pangkaraniwan? O may nakagawa na po ito? Wala pa, di ba? So alamin natin, isa pong tagpo sa buhay ni Marta at saka ni Maria. Nung minsan po dinalaw sila ng ating Panginoong Jesus. Luke 10:39, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. So si Maria po, ang kanya pong pagkilos nang minsan pong dumalaw ang Panginoon sa kanilang tahanan ay, of course, sabi po ng talata, siya po ay naupo. It's a posture of rest. Kanina si Kuya Albert, wala kaming pinag-usapan. Yung first song, umupo siya. It's a posture of rest. So si Maria ay naupo nung dumating si Jesus. And she listened to the word of Jesus. Si Marta, as we all know, siya po ay abala doon sa kanyang kusina. Feeling ko si Marta Kapampangan, Pilipino eh. Di ba? Pag tinignan mo sa kultura, mas mukhang marunong mag-estima ng bisita itong si Marta. Kasi marami po sa ating mga kababayan, pag may bisita, dumidiretso sa kusina. At naghahanda ng pagkain. Pero itong si Marta, sa pananaw po ng karamihan, parang tila tatamad-tamad. Ang ginawa niya, umupo siya sa paanan ng Panginoon. It's a posture of rest once again. And she listened to the word of Christ. Na hindi po pangkaraniwang ginagawa ng mga tao. Now, tuloy po natin ang mga kaganapan. Dahil, bakit po malinaw sa kanya na yung kanyang ginawa ay tama? Dahil gusto po niyang lumakas pa at tumibay pa ang kanyang pananampalataya. Marami po nanonood sa atin ngayon na alam ko pong siguro mabibigla kayo sa sasabihin ko na ang akala po ng marami sa atin na kapag gusto mo lumakas ang pananampalataya mo, ikaw ay bibigyan ng Diyos sa maraming problema. Hindi po. Ang sistema po ng Diyos para tayo po lumakas sa pananampalataya, sabi ng Biblia, of course, gagamitin po niya ang problema marahil kayo po ang may gawa o ang nasa likod ito ang dyablo o ang ibang tao, gagamitin lamang po ng Diyos yun. Pero ang pinakadahilan po ng Diyos para lumakas ang ating pananampalataya, hindi para bigyan ka ng problema. Hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos nang wala siya. Wala siyang problema, so hindi kanya bibigyan ng problema. So paano pong pamamagitan ng Diyos para lumakas sa ating pananampalataya? Romans 10:17. Sabi po ng Romans 10:17, so faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. So malinaw kay Maria na kapag siya po ay umupo at makinig ng salita ng Panginoon, lalo po siya magkakaroon ng higit na pananampalataya. Wow! Yun po yung ginagawa natin sa ngayon. Kayo po ay nakaupo at nakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? The more po natin nakikilala ang puso ng Panginoon, lumalakas po ang ating pananampalataya. At ito po yung malaking kaibahan ni Maria sa kanyang kapatid na si Marta. Na mababasa po natin sa account po sa ating mga pag-aaral na ito, na bagaman ang kapatid na Maria po ay nakaupo, ano ginagawa ni Marta in Luke chapter 10 verses 40 until 41? But Martha was distracted with much serving. And she approached him, si Jesus po ito, and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Ito ang masakit na katotohanan. Kapag kayo po ay sobrang distracted with so much serving, ibig sabihin, in other words, you are so troubled with so many things, napagalitan pa niya dito ang Panginoon. In a way, sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam? Para bang, Lord, wala ka bang pakiramdam? Or in other words, Lord, manhid ka ba? Hindi mo nakikita pagod na pagod ako? Tapos yung kapatid ko, nakatunga nga lang sa tabi mo, hindi mo walang pinagsasabihan? Lord, don't you care? Inutusan pa niya dito si Jesus, therefore tell her to help me. Grabe, ano? Now, ano pong sabi ng Panginoon sa kanya?
Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. So, ayaw ba ng Panginoon na tayo po ay nagluluto para sa Kanya? Hindi po, okay lang yon na maglingkod. Ang ayaw po ng Panginoon, tayo po ay napapagod. Amen. Now, gusto ko po makita po ninyo yung malaking difference po dito. Si Maria, ito po ang ginawa ni Maria. Kung bakit sabi ng Panginoon sa kanya in verse 42 na Luke chapter 10, but one thing is needed. Yun yung nakaligtaan ni Martha. Sa dinami-dami na ginawa ni Martha, na-miss niya yung the only one thing. That is needed. Isipin nyo, no? Nagawa mo yung lahat ng bagay na hindi needed, na-miss mo yung isa, kaya ka pala pagod. Sabi dito ng Panginoon, in verse 42 na Luke chapter 10, but one thing is needed and Mary has chosen that good part. So yung one thing na yon, good part, pati namaan pa ni Maria. Grabe, bullseye. Minsan parang nararamdaman nyo ba sa buhay niyo, parang meron kayong cravings na pagkain? Kinain mo na lahat, tapos parang gutom ka pa rin. Hindi mo na tumbok yung gusto mong kainin. Tuyo lang pala. Kumain ka ng steak, kumain ka ng spaghetti, kumain ka ng carbonara, kumain ka ng inasal. Yun pala, ang gusto mo lang, pritong tuyo. So dito po, parang pwede natin ihalin tulad, no? Now, sabi pa ng Panginoon dito, which will not be taken from her. So, ano po yung one thing na ito that is needed? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo po ay umupo sa kanyang paanan and listen to His Word. Now, ito po magandang revelation dito, kung makikita natin. See the big difference. Si Maria at saka si Martha. Luke 10:38, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Ano po ginawa ni Maria? Siya po ay naupo at nakinig sa Panginoon. Ano po ito sa mata ng Diyos? This is worship. Amen. Kasi po, ang worship talaga, let Jesus serve you. Akala po natin na tayo po ang dapat maglingkod sa Panginoon. Sabi ni Jesus, I come not to be served, but to serve. Kaya nga po yung sinasabi ng SM, ano yung pumapalakpak sila? Happy to serve. Kay Jesus po galing yun. So once again, yung ating pong worship sa Kanya, He wants you to be served. Kaya po ito yung sekreto ni Maria. Hindi siya napagod, hindi siya nanghinayang, hindi siya nalulungkot. Kasi pagdating pa lang ni Jesus, malinaw sa Kanya, sige Lord, pagsilbihan mo ako. Pero sa mga relihiyon sa ngayon, sinasabi nila, naku, abomination sa Diyos yan. No. Kasi wala naman talaga tayong capacity to serve the Lord, so let Jesus serve you today. Kung pagod ka, sabi ng Panginoon, upo ka lang dyan, let me serve you. So makiayon tayo sa Panginoon. Now, pagdating po ni Jesus, ano po ang ginawa ni Martha? But Martha was distracted with much serving. Luke 10:40. Nag-serve po siya kaagad. Now, kapag inunahan po natin ng service, wala po masama na mag-serve. Pero kapag inunahan po natin ng Panginoon, kagaya po ni Martha, nakaligtaan niya si Jesus, akala niya siya magpapakain kay Jesus. Which is of course, propensity ng tao. Tayo yung mag-aambag sa Diyos. Kaya nga po ang biyaya hindi matanggap ng maraming mananampalataya. Kasi akala po ng maraming mananampalataya, hindi ako magbibigay sa Diyos. Hindi po. Kapag inunahan mo ng pagsisilbi mo, ng lakas mo ang paglilingkod sa Diyos, darating ka sa punto na magrereklamo ka sa Diyos at uutusan mo pa ang Diyos. Gaya na nangyari kay Martha. So, ang gusto ng Panginoon sa atin, yung worship po muna, meron tayong engagement sa Kanya. See? Occupy till I come, meron mo ng engagement. Ano yung engagement ng Panginoon? Gusto niya, let me serve you first. At kapag ikaw ay nag-serve, pinagserbisyohan ng Panginoon. Pag ikaw naman nagserbisyo sa Kanya, hindi ka magpapagod, hindi ka manghihinayang, at hindi ka malulungkot. Nakuha niyo po mga kapatid? Kagaya po ngayon, Sunday. Sabi ng Biblia in Genesis, and on the 6th day, nilikha po niya ang tao. And on the 7th day, He rested. Why? Dahil ba pagod ang Diyos? Hindi po. Dahil tapos na ang lahat. Dito po nagsimula yung finished. Tinapos na lahat ng Panginoon. So, on the 7th day ng Diyos, yun po yung first day ng tao. Nakuha niyo po? Because on the 6th day, nilikha ng Diyos ang tao. And then on the 7th day, na mahinga ang Diyos. Gusto ng Panginoon, yung first day natin, which is the 7th day of God, mamahinga rin po tayo. Anong gagawin natin? Kaya po tayo nandito sa church. Ano po ang first day pag pinuntahan mo kalendaryo? Monday or Sunday?
Sunday. Gusto ng Panginoon, bago ka pumasok sa trabaho mo, sa Monday, pagservisyon ka muna ng Panginoon on a Sunday. Wow! Are you getting this, mga kapatid? Di ba? Ang galing ng Panginoon. So, ang Panginoon po natin, hindi siya slave driver, hindi po siya kagaya ng ibang mga amo sa mundo. Gusto niya magtrabaho ka na magtrabaho, hindi. Gusto ng Panginoon. On the first day, Sunday, anak, this is my day. Let me serve you. Wow! Kasi yun naman talaga ang service eh. At kapag naranasan po natin ang pagmamahal ng Panginoon, hindi mo may iwasang maglingkod sa Panginoon. Doon ka na maglilingkod sa Kanya. At ang paglilingkod na ito, ang tawag dito ay honoring. Highest form of worship. Amen? So tingnan po natin dito Luke 10:40. Tingnan niyo po ang nangyari kay Martha. Baliktad. Hindi po siya nag-worship. Siya muna ang nanguna. It's a picture of the law. But Martha was distracted with much serving and she approached Jesus and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Ito po ang problema sa mga mananampalataya sa ngayon. Nagkakaroon ng entitlement. Lord, tagal ko na naglilingkod sa inyo. Grabe, panalangin ko, tagal-tagal mo nang sagutin. Why? Because hindi mo na sila nag-worship. Sila po ay feeling nila entitled sila sa blessing. Pero po ang blessing po, wala pong entitled sa atin. Kung bakit po tayo pinagpala ng Diyos is because of His grace. Undeserved favor po iyon. Amen? Kaya po ako ay honor po yung ating mga kaibigan, mga manggagawa dito sa church. Kita nyo naman, kahit po yung mga musicians natin, hindi lang sila basta nakatayo. Nag-worship po sila. Sabi ko sa kanila, para hindi kayo mapagod, habang kayo tumutugtog o naglilingkod sa media, mag-worship tayo. Kasi po naalala ko nung araw, nakakalungkot na katotohanan. Ako po ay started sa church as a musician. Naalala ko sa church noon, pagtapos na kaming tumugtog, lumalabas kami ng church habang nagpipreach si pastor. Tapos tatawagin na lang kami ng aming worship leader, oy, altar call na. Doon pala kami papasok. So wala kaming feeding talaga. Feeling namin, doon lang kami nagtatrabaho pag tumutugtog. Pagkatapos ng tugtugan, lalabas kami. Nandun lang kami kumakain ng pagkain. Tapos yun na, nakakalungkod. Pumupunta ng 7-Eleven. Hindi ko po ginagawa yung iba kong kasama. Kasi nagpapabili lang ako sa kanila eh. Pero ang sakit na, walang feeding talaga. Kaya dumating ang time na napapagod po tayong maglingkod. Pero dito po yung mga manggagawa natin. Hindi pa naman tayo ganun karamihan. Pero I declare, kahit dumami po tayo, yung mga manggagawa sa atin, hindi lalabas. Walang pupunta sa lobby para matulog. Kundi nakikinig, meron ba natutulog? Pakigising na lang. Hindi ko alam eh. Diba? Tayo po nag-worship. Para pagdating po ng pag-araw ng pagtatrabaho, hindi ka napapagod. Dahil sinisimulan po natin yung ating araw on a Sunday. Amen. Di po ba napakasimple ng patakaran at pamantayan ng Diyos? Actually, hindi niya patakaran po ito. Ito po yung kanyang panuntunan. Ito yung kanyang precepts para hindi tayo mapagod. So, worship po muna tayo. Meron muna engagement bago po tayo sumalang sa evangelism. And then expansion. Magkakadikit talaga mga kapatid Samantalang, tingnan po natin ito Sa kabila po na katotohanan ito, nasaksihan po ni Martha at saka ni Mary, yung kanilang kapatid ay binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan. So parehas silang may nakita. Pero bakit magkaiba po sila ng pagkakilala sa Panginoon? Dahil, malaking bagay po dito yung pagpili. Si Martha, pinili niya maging abala with so many things in this life. Choice natin yun Kung kayo po ay maging abala, maging natataranta sa mga bagay-bagay, it's your choice. Si Maria, pinili po niya maging abala para sa Panginoon. Isa pang bagay. Si Martha, pinili po niya maging abala sa mga bagay sa mundong ito. Si Maria po, pinili niya maging abala sa mga bagay patungkol sa kalangitan. Nakita niyo po yung difference doon? So pwede pala sa mga mananampalataya, maging abala tayo sa mga bagay sa mundong ito. Mapapagod po kayo talaga. Ibang tipong, ang dami mong iniisip, hindi pa naman nangyayari. Pero kapag tayo po nakafocus sa gaya ni Martha sa Panginoong Jesus, talagang naman punong-puno ka ng kapahingahan. So yun po yung malaking pagkakaiba nila sa isa't isa. At ito po yung sekreto ni Maria na inilalantad na po natin sa ngayon.
So siya po ay, alam niyo, ako po I would like to suggest to you na kung kayo po ay magiging gluton sa salita ng Panginoon, wag po sa mga bagay sa mundong ito. Mapapagod po kayo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto ko maging uhaw sa iyong salita. Panalangin po natin, Lord, gutumin mo yung aking kaluluwa. Na talaga bang, yung bang tipong pag nagbabasa kayo ng Bible, Lord, give me a revelation. Fresh revelation. Yung bang tipong light bulb experience. Yung bang tipong pag nagbasa ka, nakinig ka ng salita ng Panginoon, oops, may ting moment, alam niyo yun? Yung parang, parang ngayon ko lang nakita ito, ano? Ako rin po nung inaaral ko yung message nito, sabi ko, Lord, anong kaibahan ni Maria kay Martha? Yun pala, may malaking bagay pala talaga yung ating mga choices. So, pag simula pala ng araw, simulan po natin, worship po tayo. Pasalamatan natin, Panginoon, and let your everyday life be a lifestyle of worship. Worship po talaga. Lahat ng ating ginagawa, ito po ay, it's an act of worship unto the Lord. Now, si Maria po, once again, ay pinili niya na maging abala sa mga bagay patungkol sa langit. Si Martha, abala sa mga bagay patungkol dito sa lupa. At yun po ang nakakalungkot. At kaya naman, si Maria po ay nagtagumpay sa buhay. So ito na, nakita na natin difference, no? So, ano pong una natin gagawin? First things first. One thing, worship. Sit at Jesus' feet. Pagising nyo pa lang. Upo kayo sa paanan ng Panginoon. Hindi yung pagbukas ng cellphone, yung mga messages, email. Huwag mo na yan. Lord, give me a word today. Upo tayo sa paanan ng Panginoon and then listen to His word. Ganda nun. It's feeding from Jesus Himself. Kumakain tayo. So, pag ginawa po natin ito, hinahayaan natin ng Diyos na pinaglilingkuran tayo ng Diyos. Amen? Nang sa gayon, pag tayo po'y naglingkod sa Panginoon, hindi ka mapapagod at hindi ka malulungkot. Punong-puno ng sigla ang iyong buhay. Now, dito naman, alamin natin, actually, ito yung sagot sa panghihinayang. Bakit kaya si Maria ay hindi rin siya nang hinayang sa kanyang pagdalingkod sa Panginoon? Dito na tayo, balikan natin yung istorya kasama ni Judas. Sige po, para magising kayo, sabihin nyo, Judas! Yan, so dito. Bakit gano'n ang tao no, pag binabanggit ang pangalan ni Judas, may bagsik, no? Parang... So, balikan natin ang istorya dito. So, dito, ilalantad ko po sa inyo ang sikreto ni Maria, bakit po niya nagawa yung pagbubuhos ng pabango, mamahaling pabango sa paanan na ating Panginoon Hesukristo. At bakit wala po siyang panghihinayang? Okay. Samantalang si Judas po ay hinayang na hinayang sa mga ginawa ni Maria. Dito tayo sa John chapter 12 verses 5 to 6. Sabi ni Judas Iscariot, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Verse 6. Pakilagay nga po sa verse 6, mga kapatid. This, he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box and he used to take what was put in it. Masakit dito, no? Kinukupitan pa niya, no? Ganun yata talaga mga magnanakaw, Talagang lahat ng opportunity gagamitin para makapagnakaw. So, bakit po kaya siya hinayang na hinayang at napansin niyo po, unang sipat pa lang sa bote nung pabango, alam na niya yung presyo. Alam niyo, ito po nakakalungkot talaga. No? Maraming tao sa ngayon, at alam ko hindi po tayo kabilang dito, kabisado natin ang presyo ng latest gadget, alam natin ang presyo ng mga bagay dito sa mundo, pero hindi natin alam yung halaga ng ating Panginoong Hesukristo. Alam na maraming tao ang halaga ng mga presyo ng bigas. Bababa ng mga example ko. No? Ngayon po, medyo naging conscious na kami sa presyo ng ng gasolina, ng crudo. Kabisado ng mga tao yan. Latest gadgets, kabisado. Magkano ang per square meter sa lugar na ito, alam. Alam nila yung halaga, pero maraming tao sa ngayon hindi nila alam ang halaga ng Panginoong Jesus. Gayon din po si Judas. Hindi ko naman sinasabi na yung mga taong gano'n ay Judas din. Ito po yung maganda lang paghahambing. Si Judas po, kung bakit po siya nahinayang sa ginawa ng kapatid nating si Maria, ibinuhos ang mamahaling pabango dahil alam po niya kung magkano yung presyo nito.
Sabi ng talata, 300 denarii. Once again, ano po ang presyo nito sa panahon natin sa ngayon? Ito po ay presyo ng isang taong sweldo. Kuya Albert, magkano sweldo mo? Hindi ko na alamin. Alam ko malaki yan. So, sa 5,000 na lang tayo po. Ano? Tama po ba yung aking mathematics kanina? Sa 5,000 a month, for 12 months, magkano yun? 60,000 pesos. Mahal na pabango po iyon, di ba? So, kaya po, hinayang na hinayang si Judas dahil mababa po ang tingin niya sa Panginoong Jesus. Yun ang nakakalungkot. Alam niyo ba't ko nasabing mababa ang tingin niya sa Panginoong Jesus? Nung ipinagkanulo po niya si Jesus, hindi na po siya nakipagtawaran sa chief priest. Ano po ang binayad ng chief priest sa kanya? 30 pieces of silver. Baba nun. Sabi ng mga theologians, parang nasa 120 denarii lang po ito. Mababa. Yung isa ay nasa 300, pagpalagyan mo ng 300 denarii, o 300 denarii, yung isa 120 lang denarii. Mababa pa rin. Pansinin niyo po dito, basahin natin. Wala na pong tawaran si Judas nung binayaran siya. Hindi niya sinabi, sandali, medyo mahal yung aking ulong ibibigay sa inyo. Wala pong ganun. Nung binayaran po sila ng 30 pieces of silver, ito po ang sabi ni Judas. Matthew 26:15, and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. Pag binasa niyo pa yung mga susunod na talata, wala na pong tawaran. Walang sinabi si Judas, dagdagan mo naman. Kilalang tao to eh. Di ba, matagal nyo na gustong kunin. Walang ganun eh. So mababa po ang tingin niya sa Panginoon. Kaya po yung 300 denarii na presyo ng pabango, hinayang na hinayang si Judas. Ang nakakalungkot po dito, at alam ko hindi po tayo kagaya ni Judas. Si Judas po, sa haba ng panahon na kasama niya ang Panginoon, napakinggan niya po ang pinakamagagandang sermon galing sa pinakamahusay na tagpagdala ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Ang Panginoong Jesus. Namalas po niya yung mga pilay nakakalakad, yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakakarinig. Pero hindi po niya narinig po yun, hindi niya nakita yung mga himalang ito. Bakit? Saan po siya nakatingin? Sa mga halaga ng mundong ito. Doon siya nakatingin. Paano ko nasabi yun? Malayo pa lang siguro eh. Nasipat na niya magkano yung pabango. 300 denarii. Now, nung ibinuhos po ito sa paanan ng Panginoon, nang hinayang siya because hindi po mababa ang tingin ni Judas sa Panginoon. Bakit? Dahil simula pa lang po, hindi siya nakatingin sa may gawa ng mundo. Nakatingin siya sa mundo. Hindi siya nakatingin sa Creator. Ang mata niya nasa creation. Tayo po magandang tanong yun eh. Nasaan ba yung mata natin? Sa Creator or sa creation? Si Maria po, kung ba't niya nagawang ibuhos ang mamahaling pabango sa paanan ng Panginoon, nakatingin po siya sa Creator, hindi po sa creation. Kapag tayo po nakatingin sa Creator, yung mga bagay sa mundo pong ito ay wala ng saysay kumpara sa halaga na ating Panginoon. Amen? Amen, church? Amen. Kayo yata nakatingin sa saan kayo nakatingin? Creation or Creator? Bilang mananampalataya, nakatingin tayo sa Creator. Amen. Kasi maaapektuhan po kayo kapag nakatingin po kayo sa creation. Wala pong wisdom doon. Dapat tumingin tayo doon sa Creator, hindi sa creation. Siya nga pong gumawa nun eh. Huwag din kayong titingin sa provision. Dapat nakatingin tayo sa provider. Amen. So itong nangyari kay Judas, una, ang masakit na nangyari sa kanya, ipinagkanulo niya ang Panginoon. Kaya po siya humantong na ipagkanulo ang Panginoon because wala siya pakialam kay Jesus. Walang value sa kanya si Jesus. Now, ito pong ginawa niya, pinagkanulo niya ang Panginoon. Matthew 26:14-16. Then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priest and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time, he sought opportunity to betray him. So yun po yung una niyang ginawa. Ipinagkanulo niya ang Panginoon. Ang masakit pong nangyari kay Judas, dahil po wala siyang pagtingin na halaga sa Panginoon, yun pong kanyang ginawa
Dahil nakatingin siya sa creation, umantong po sa isang malagim na kamatayan. Naganap ako ng isang vivid picture kung ano pong nangyaring kamatayan ni Judas. Kasi nakatingin siya sa kayamanan ng mundo, sa lupa. Doon din po siya dinala ng kayamanan sa lupa. Basahin po natin. Mas maganda sa Tagalog. Mga Gawa, chapter 1, verses 17 till 18. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Naglingkod po itong taong ito. Pero, hindi siya nag-worship. So, pwede palang maglingkod lang, pero walang worship. Yun ang na-miss ni Judas. Verse 18, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Kasi nakatingin siya talaga sa kayamanan ng mundo eh. Siya nga pala, wala pong masama sa bumili po ng lupa, nililinaw ko lang po. Pero ito po yung sinapit ni Judas dahil siya po ay masyadong makamundo. Doon siya nahulog sa lupa, ibig sabihin, ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Hindi po maganda ang sinapit ni Judas. Kaya po hindi ang gusto ng Panginoon. You may have the treasures of this world, pero kung wala naman pong kaligtasan ng inyong kaluluwa, nonsense. Amen. So dito po nakita natin ang masakit na kinasapitan ni Judas. Nakatuon po siya sa kayamanan, sa halaga ng mundo. Hindi po siya nakatingin sa kayamanan ng langit. Na kung saan, ito po ang ginawa ni Maria. Wala siyang pakialam sa kayamanan ng mundo. Kaya po walang halaga sa kanya, ibuhos ko man ang pinakamamahal na pabango sa paanan ng Panginoon. Dahil naniniwala siyang mahalagang-mahalaga ang kanyang pinaglalagakan, ang kanyang pinagbuhusan ng pabango. Amen? Ito po ang maganda ron. Now, balikan po natin si Judas. Bakit po ganitong ugali ni Judas? Una nga po, kanina sinabi ko, mababa po ang tingin niya sa Panginoon. Ikalawa, simula pa lang, hindi po niya kinilalang tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Isa lamang pong tagapagturo. Now, don't get me wrong. Nagtuturo ba ang Panginoon? Yes. Pero ang premyadong dahilan po ng Diyos kung ba't po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak is to be our Kristo or the Anointed One, to be our Christ, Savior. Yun ang na-missed out ni Judas. Tingnan niyo po ito. Na minsan pong kumakain ng mga disipulo. Last Supper po ito. In Matthew 26 verses 21 till 22. Sabi dito ni Jesus, as they were eating, assuredly I say to you, one of you will betray me. So nakaupo po dito yung 12. So imagine niyo po yung inyong carpet na may nakadrawing na, meron ba kayong gano'n na carpet? Na, ang tataka lang ako sa carpet na to, ba't nakadikit sa wall? Dapat nasa floor yata yun, pero karamihan nasa wall, So imagine niyo na kausap ng Panginoon itong 12 ito. Now, as they were eating, once again, verse 21 of Matthew 26, Jesus said, assuredly, I say to you, one of you will betray me. Sure na sure si Jesus. Na isa sa inyo ipagkakanulo ako. And then, ano pong sabi ng 11? And they were exceedingly sorrowful. And each of them began to say to him, Lord, is it I? Yung 11 po, sorrowful. Lungkot na lungkot. Tingnan po natin yung kaibahan po ng tugon ni Judas. Then Judas, sabi sa verse 25, still with Matthew 26, who was betraying him, answered and said, hindi po siya sorrowful. Why? Kasi simula pa, wala naman siyang pakialam sa Panginoon. Anong sagot niya? Rabbi, is it I? Now, tingnan po natin yung kaibahan nila. Yung kanilang tugon, yung 12 disipulo. Sabi nila in verse, pakibaba nga po, 22 na Matthew 26, Lord, is it I? Sabi ni Jesus once again, surely I say to you, one of you will betray me. Sabi ng 11, Lord, is it I? Nakita niyo po yung pagturing ng 11 sa Panginoon? Bilang Panginoon, Lord, is it I? And they were exceedingly sorrowful. Not just sorrowful, exceedingly sorrowful. Lungkot na lungkot po sila. Nang sinabi ng Panginoon, dahil sabi ng Panginoon, sigurado ako, isa sa inyo magkakanulusa sa akin. At lungkot na lungkot po sila. Bakit? Kasi po ang tingin nila kay Jesus, Panginoon. Grabe, masakit yun para sa mga disipulo. Pero si Judas, wala pong binanggit na kung ano man po yung kanyang, yung epekto sa kanya nung sinabi niya. Sabi lang niya, siguro cool na cool. Rabbi, ako ba yun? Bakit po pinagkanulo ni Judas si Jesus? Because simula pa lang, tingin niya sa Panginoon, tagapagturo lang, hindi tagapagligtas. Marami po sa mga tao sa ngayon, nagbabasa ng Biblia,
nagba-Bible study, nagkakabisa ng maraming verses, gagamitin lang pang debate. Kasi tinitingnan nila si Jesus bilang tagapagturo lang. Hindi po kayo magtatagumpay sa buhay. Darating at darating ang panahon, ipagkakanulo nyo ang Panginoon. Mapapagod kayo at manghihinayang kayo kapag kayo po'y gumagawa. At mayroon kayo nakikitang kapatiran na gumagawa para sa Panginoon, manghihinayang kayo sa paglilingkod. Dahil ang tingin mo sa Panginoong Jesus, o kay Jesus bilang tagapagturo lang. Pero kapag tinitingnan mo siya bilang iyong tagapagligtas, hindi ka manghihinayang. Gaya po ni Maria. Yun ang difference nun. Luke chapter 2 verse 11, ito po ang pahay ng Diyos kung ba't binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. For there is born to you this day in the city of David, a what? Savior. Hindi po a teacher. Hindi po lords. Kaya hindi ko po gusto yung pelikulang ang tawag lang sa Panginoong Jesus, Lords. Tapos mukha pang, permit me to say the word, parang walang alam si Lords. Hindi po ganun ang ating Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, kailangan po natin ipakilala ang ating Panginoon. Nakakalungkot, nakita ko lang po yung trailer. Sabi ko, ang Panginoon hindi po siya naparito para gawing idol, hindi para gawing modelo. Naparito po siya para gawin nating Panginoon at tagapagligtas natin mula sa ating mga kasalanan. Of course, He will be your model, pero hindi po yun. Hindi lang siya basta idol, hindi lang siya basta icon. Siya po ay Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami po mga tao sa ngayon pinagkakanulo ang Panginoon. Hirap na hirap ng banggitin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po sila. Sinasabi nila, maraming salamat sa itaas. Hindi ko alam kung butiki yung sinasabi nila. Tayo po hindi. Nagpapasalamat tayo, dapat bold. Salamat sa aking Panginoong Jesus sa kanyang biyaya. Di ba? Marami pagkakataong ganun. Pag kayo po yung nanalo sa FAMAS, huwag niyo sasabihin salamat po sa itaas. Butiki po yun. Sabihin natin, bold tayo. Maraming salamat sa aking Panginoon. Amen? Sa ganun po tayo. Malinaw sa atin, hindi po Lord si Jesus. Hindi po siya idol. Hindi siya naparito para maging modelo. Siya po yung naparito para maging ating tagapagligtas. Muli po pakita natin sa screen, Luke chapter 2 verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Alam niyo po, ang pelikulang Pilipino, kaya po nila ginagawa ito. Of course, hindi po sa kinokondem po natin sila. Kasi wala po silang knowledge about the truth. Kaya narito po tayo para i-educate po natin sila. Mga kapatid, kung kayo po ay gumawa ng pelikulang yon, hindi po Lords ang ating Panginoong Hesukristo. He came to be your Savior. Huwag mo lang siyang tignan bilang Lords o tagapagturo, kagaya ni Judas. Kaya po niya naipagkanulo ang Panginoong Jesus. Pero tayo po, kagaya ni Maria, kagaya po ng 11 disipulo, dahil nakikita natin siya bilang tagapagligtas. Hindi lamang po kayo naglilingkod sa Panginoon. Bago kayo naglilingkod, kayo po muna ay sumasamba sa Kanya. Kaya po natin nagagawa yung mga bagay na hindi po nagagawa ng mundo. Nagagawa natin magbigay sa Panginoon ng pinakamamahal na pabango. Hindi tayo nahihinayang. Dahil alam mo, ang pinagbibigyan mo, mamahalin mo niya halagang yan dahil mataas din po na uri yung ating Diyos sa pinaglilingkuran. Nagbibigay ba kayo? Naalala ko nung ako po ay nanliligaw sa akin may bahay. Of course, binibigyan ko po siya ng hopya. Pero mamahaling hopya. Yung hopyang subok na. Hindi po engbitin. Kailan lang yan eh. Ito po yung hopyang kilalang-kilala na. Tipas bro, tipas. Kita mo naman, napakatibay ng tipas. Hanggang ngayon, hindi nagpapalit ng karton. Hindi nagre-rebrand. Bakit? Subok na sa panahon. Yun po ang binibigay ko sa misis ko ng araw. Kasi paborito niya. Bakit? Ibinibigay mo yung paborito ng minamahal mo. Ganon din po tayo sa Panginoon. Pero ngayon medyo nag-level up na po kami. Oo. Tipas chocolate na binibigay ko sa kanya. Oo. Meron na. At saka yung may flavor niya na mustard ba? Hindi mustard. Hindi isa. Custard. Sama ng lasa ng mustard. Di ba? Binibigay natin sa Panginoon yung pinakamatataas na uri. Because alam natin, mataas na uri po ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Amen, church? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Amen.
Amen. Now, balikan po natin yung ating question for today. At tayo po ay matatapos na. Ito tayo sa question. Ano ang sikreto sa paglilingkod sa Panginoon ng walang pagod, panghihinayang at lungkot? Ito po yung ating solution. Make worship your priority and lifestyle. And your service unto the Lord will be full of gladness. That's simple. So, mga kapatid, first things first. Ano ba yung worship na binabanggit mo, Pastor? Simple lang po. Let Jesus serve you because sabi ng Panginoong Jesus once again, I come not to be served but to serve. Wow! Saan kayo makakakita ng Diyos na willing siyang magsilbi po para sa atin? Yung Diyos po ng mundo, baliktad. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa kanila. Pero ang Diyos po natin, hayaan mong patunayan niya kung gaano kanya kamahal. Hayaan mong paglingkuran kanya every single day. At habang pinaglilingkuran kanya, ito po yung ating response. Tayo po ay nag-worship, sumasamba sa Panginoon. That's simple. So kapag sinabi ng Panginoon sa kanya, pakinggan mo siya at maupo ka sa kanyang paanan. Gawin po natin yun. It's a posture, it's a gesture of worship. Amen. Nang sa gayon, kapag ginawa po natin ito, ginawa natin priority at lifestyle ng ating pagpupuri, ang ating pagsamba sa Panginoon, ang ating pong paglilingkod sa Kanya will be full of gladness. Hindi ka mapapagod, hindi ka manghihinayang, hindi ka malulungkot. At yan po ang sikreto na marami po sa atin dito. Amen? Amen, media? Amen, praise and worship? Amen. So tayo po'y patuloy na maglilingkod sa Panginoon as we wait for His second coming. I'll be giving you 3 verses po siguro. Daniel chapter 11 verse 32b. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Ngayon po 2024, mas marami pong aabutin ang SGC. Amen. On-site and online, marami tayong gagawin. Amen. Kasi kilala natin ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Colossians 3:1-2. If then you were raised with Christ, amen, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2. Set your mind on things. Pakilagay sa verse 2 once again. On things above, not on things on earth. Ito po ang sikreto ni Maria. Nakafocus ang kanyang mga mata sa mga bagay, sa kayamanan ng kalangitan. Hindi po sa kayamanan ng mundo. Hindi kagaya ni Judas. Nakafocus po yung mata ni Judas sa kayamanan ng mundo, pero tayo po nakafocus tayo sa kayamanan ng langit. Walang iba kundi si Kristo. Colossians 3:23-24, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. So mga kapatid, ano man po mga trabaho meron kayo sa ngayon, tingnan po natin ito at sa form of worship, para kayo po hindi rin tinatamad, hindi na lulupaypay, hindi nalulungkot at hindi nanghihinayang. Amen, church? Now, this is the secret of serving God with gladness. Amen. So kaibigan, marahil isa po kayo sa mga taong napapagod na o kayo po ay parang pakiramdam mo wala pong saysay ang buhay. Gusto ko muna kausapin po yung mga kaibigan nating wala pang relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, mahal na mahal kayo ng Diyos dahil ang patunay po dito mula po sa ating pinag-usapan, isipin niyo po ito sa mga nanonood po sa atin online. Mahal kayo ng Diyos because God wants to serve you today and forevermore. Gusto po niya na kayo po'y paglingkuran. Once again, sabi po ni Jesus, na parito ako hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Wow! Saan kayo makahanap ng Diyos na kagaya po ng ating Panginoong Jesus? So, hayaan po natin paglingkuran tayo ng ating Panginoong Jesus. Paano? Ano, Lord, paano gagawin ko? Sabi po ng Romans 10 verse 9, kailangan po muna nating sumang-ayon sa Diyos. Tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nang sa gayon ay kapag tinanggap po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at maniwala po sa ating puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, doon mo mararanasan talaga ang nananaga ng pag-ibig sa iyo ng Diyos dahil paglilingkuran Kanya. At kapag kayo po'y naglingkod sa Panginoon o pinaglingkuran ng Panginoon, hindi mo may iwasang maglingkod din sa Panginoon at sa iyong kapwa-tao. Amen. So please, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko ang iyong bugtong na anak na si Kristo. Dahil sa ganang akin,
wala po akong lakas at kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Panginoong Jesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya po ako na sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, pinawi ng lahat ang mga kasalanan ko. Inaangking ko po, tinatanggap ko, O Diyos, ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kapatid, ikaw ay isa ng mananampalataya. At dalayan ko po na patuloy namin kayo makasama sa ating pananambahan. Ito po ay ang atin pong pagpapakita sa Diyos na ating pagsamba sa Kanya. And every Sunday, habang kayo po kasama namin naglilingkod, ito po ay pinaglilingkuran tayo ng Diyos. Pinapakain tayo ng Kanyang salita. So manampalataya po kayo, kayo po ay ligtas na. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo habang pinapangunahan tayo ni Kuya Albert at papurihan po natin minsan po ang Panginoon sa awiting ito. Jesus, aking sandigan. Jesus, aking sandigan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Sa iyong kamay ako'y ligtas, kailanman. Minsan pa, ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di ako di pinababayaan. Jesus, ang aking sandigan. Sa iyong kamay ako'y ligtas, kailanman. Sa iyong kamay ako'y ligtas, kailanman. Sa iyong kamay ako'y ligtas, kailanman. Mga kapatid, makakaasa po tayo. Sabi po ng banal na kasulatan. Once again, in John chapter 10, binanggit ko na po ito kanina. Kung gaano po tayo kaligtas dahil tayo po ay nasa mga kamay na ating Panginoon. At tayo po itangan niya sa kanyang mga palad ng ating Ama sa Langit. So walang pagkakataon na tayo po ay mawalay sa Kanya. Ano man po ating mga pinagdaraan sa oras pong ito, meron tayong sandigan sa ating Panginoon. Kaya po, sa totoo lang, wala po talagang dahilan na tayo po ay mangamba dahil nandyan po ang Diyos at tayo po iniimbitahan na ilagak sa Kanya mga balikat, ipagkatiwala sa Kanya ating mga kabigatan. Ang dahilan, dahil siya po ay nagmamalasakit sa atin. At ganyan din po sa mga nanonood sa atin online, kayo po ay mananampalataya na dumadaan po tayo sa samot-saring mga pagsubok ng buhay, pero wag po tayo manlupaypay. Kung kayo po'y naglilingkod at napapaisip kayo, bakit ganon? Panginoon, parang ako ay napapagod na, nanghihinayang at nalulungkot. Balikan po natin ang panuntunan ng Diyos. Magsimula po tayo na sumamba sa Kanya. Hayaan mong paglingkod ng Kanya sa ngayon. At kapag atin pong inilalagak ang lahat ng ating mga kabigatan sa Kanyang balikat, ito po ay hinahayaan natin siya maglingkod sa atin. At ito po yung ating pagpapakita ng ating pagsamba sa Kanya. Ibig sabihin, sinasabi natin sa Diyos, Lord, naniniwala po kami na hindi mo kami iiwan ipababayaan man dahil kayo po ay aming Diyos na masasandigan. So church, I would like to invite you, lahat po ng mga kabigatan ninyo sa buhay, banggitin po natin sa Panginoon. Kasi ayaw po ng Diyos na tayo po ay nalulungkot. Gusto po ng Diyos, masaya tayo. Masayang masaya. Dahil we have a happy God. Meron tayong Diyos na masayahin. Kung ang Diyos po ay masayahin, ayaw po niya ang kanyang mga anak na lulungkot. At gusto ng Diyos habang tayo po ay sumasamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, magaan po yung ating kalooban. So, I would like to give you this opportunity. Buksan po natin ating mga labi.
even po yung mga kasama natin online, sabihin mo sa Diyos ang iyong kabigatan. Ito po yung ginagawa ko rin na aking pamilya. Hindi kami naglilihim sa Diyos. Huwag po tayong mahiya sa Panginoon. Tatay natin siya. Sabihin mo lahat, Lord, ito po yung kabigatan sa aking buhay. Gusto po niya yon. Sige po, church. Buksan po natin ating mga labi. Panginoon, napapakinggan niyo po ang tinig ng iyong mga minamahal na anak. Ang kanila po mga kabigatan sa buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, malaya po namin itong mailalapit sa inyo dahil kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Mahal na mahal niyo po kami. Ayaw niyo po kaming nakikitang luhaan, nabibigatan. Ayaw mo, Panginoon, nakikita kami napapagod at nalulungkot. Dahil, Panginoon, nagmamalasakit po kayo sa amin. At kung bakit po kayo nagmamalasakit sa amin? Dahil mahal na mahal niyo po kami. Salamat po, O Diyos. Dahil binigyan mo na po ng tugon ng mga panalangin, ng mga binibigkas na kabigatan na aming mga kapatiran sa ngayon. Salamat, Panginoon. Meron kaming isang Diyos na masasandigan. Salamat at meron kaming isang Diyos na willing po na kami po ipaglingkuran sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo po isang Diyos na walang kagaya, isang Diyos na walang katulad. Kayo po isang Diyos na walang kaparehas. Kayo po ay natatangi at nag-iisa. Kaya naman, Panginoon, sa oras pong ito, inaangkin po namin nang may pasasalamat, Panginoon, na binigyan mo na po ng tugon ang panalangin ng aming mga kapatiran. Even po yung mga kasama namin online. So mga kapatid, pasalamatan na po natin ang Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil binigyan niyo na po ng tugon ang mga hinain po namin na binigkas sa aming mga labi. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, thank you for joining us. See you next week. Bye. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.